Magandang umaga sa ating lahat. Noong nakaraan na diskusyon ay napag-aralan natin ang tungkol sa pantayong pananaw at naibahagi rin ng isa sa aming kasama ang pagkakaiba ng kasaysayan at history. So ngayon naman ay dumako tayo sa panibagong aralin. Ito ay ang pagbaklas at pagbagtas. At narito ang ating mga layunin sa araling ito. Pagkatapos ng aralin, inaasahan sa mga mag-aaral na natutukoy ang panunuring pampanitikan bilang tekstual na uri ng pananaliksik at natatalakay ang mga konsepto ng pagbaklas at pagbagtas bilang mga politikal na panunuring panitikan. Talakayan. Sa aklat ni Tolentino noong 2009 ay tinutukoy ang mga konseptong pagbaklas at pagbagtas at naisama niya rin doon ang konsepto ng pag-aklas bilang mga politikal na kritisismong pampanitikan. Sa mga kabanata ng kanyang aklat, naglahad siya ng 3 hakbang sa pagsasagawa ng pagsusuri. Ang pag-aklas bilang impeto sa panunuring historical at panlipunan na susing kawing ang panitikan at ang pagbaklas at pagbagtas kung saan ang pagbaklas bilang pangunahing pagsusuri ng panitikan at ang pagbagtas bilang pagpapalawak ng panitikang panunuri. Ang pangalawa at ang pangatlong hakbang ang siyang pagtutuunan natin ngayon, ang pagbaklas at pagbagtas. Ngayon naman ay ating alamin ang kahulugan ng pagbaklas. Ito ay nangangahulugan ng pagbuwag sa nakasanayang pagsusuri, kung saan hindi lang dapat sundin ang tradisyonal na paraan ng pagsusuri sa panitikan, subalit ay kailangan ding tignan natin ito sa makabagong pananaw. Ang pagbaklas din ay kritikal na sinusuri ang akdang pampanitikan na hindi lang basta binabasa ang akda, kundi sinusuri rin kung paano nito ipinapakita ang tunay na kalagayan ng lipunan. At binibigyang pansin ang ugnayan ng panitikan at lipunan. Kasi hindi maaaring ihiwalay ang panitikan sa lipunan. Kasi ang akdang pampanitikan ay bunga ng mga nangyayari sa ating or sa totoong buhay. Hindi lamang nakasentro sa sining kundi pati sa epekto nito sa lipunan. Mahalaga ang sining sa panitikan, pero mas mahalaga ang epekto nito sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao. Halimbawa, ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista, kung saan masasabi natin na ito ay isang pagbaklas kasi sa halip na tingnan lamang bilang isang simpleng kwento ng isang pamilya, maaaring suriin natin ang nobela sa pamamagitan ng pagsusuri sa epekto ng batas militar sa mga karaniwang mamamayan. At ito ay isang pagbaklas sapagkat tinutuligsan nito ang tradisyon na kung saan nilalabag ng akda ang tradisyonal na ideya ng babaeng Pilipina bilang tahimik at sunod-sunuran sa lalaki. Sa halip, ipinapakita dito sa dekada 70 ni Luwalhati Bautista ang pagkamulat at paglaban ng isang ina laban sa pang-aapi. At ang pagbagtas naman ay tumutulong sa pagbuo ng malayang pagsusuri sa panitikan na pinapalayan ang isip ng mambabasa upang suriin ang panitikan ng mas malalim. Pinapalawak ang pangunawa sa ugnayan ng panitikan at politika. Hindi lang simpleng kwento ang panitikan. Madalas kasi may mga pinapahiwatig itong mensahe sa mensaheng politikal. Ang pagbagtas ay nagpapalaya ng pagdalungat na nagbibigay daan sa pagbabago.
ang pagsusuri sa panitikan ay maaaring humantong sa mga bagong pananaw at aksyon para sa pagbabago sa lipunan. Hindi natatali sa tradisyonal na paraan ng pagsusuri ang pagbagtas. Higit sa karaniwang pagsusuri, binibigyang halaga ng pagbagtas ang panitikan bilang isang kasangkapan para sa pagbabago. Halimbawa, yung bata-bata, paano ka ginawa ni Luwalhati Bautista. Ito ay isang akda na masasabi natin na pagbagtas kasi sinasalamin nito ang mga isyung kababaihan, yung pagiging ina at patriarchal na lipunan. Ito rin ay ang sulat ni Luwalhati Bautista, yung bata-bata paano ka ginawa, ay nagpapalaya ng kaisipan. Kasi sa halip na tignan lamang bilang personal na kwento ng isang babae, maaaring suriin ito bilang isang feministikong akda na humahamon sa tradisyonal na papel ng kababaihan sa lipunan. Next ay ang mga kritisismo sa panitikan. Ang panunuring pampanitikan ay isang uri ng tekstual na pananaliksik. Ibig sabihin nito ay ito ay isang masusing pag-aaral ng mga akdang pampanitikan batay sa kanilang nilalaman, yung structure ng akda at mensahe na nais nitong iparating. Tumutok sa pag-aaral ng teksto batay sa interpretasyon ng mambabasa. Hindi lang author ang mahalaga sa pagsusuri, di ba? Mahalaga rin kung paano nauunawaan ng mga mambabasa ang akda. At nakabatay sa teoryang ginagamit sa pagsusuri. Maraming paraan sa pagsusuri ng panitikan tulad ng mga napag-aralan natin sa literary criticism, tulad ng Marxismo, kung paano ipinapakita ang tunggalian ng mahirap at mayaman, at ang feminismo kung paano inilarawan ang kababaihan sa panitikan, at marami pang ibang teorya na maaaring gamitin sa pagsusuri sa mga panitikan. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga politikal na panunuring pampanitikan. Ayon sa libro ni Gillespie, ang politikal na panunuring panitikan ay naglalayong ilantad ang karaingan ng lipunan, 'di ba? Yung ibang mga author ay ginagamit ang panitikan upang bilang salamin ng mga isyung panlipunan gaya ng kahirapan, korupsyon at diskriminasyon. Nagtatangka din itong mapabuti ang sosyal at politikal na kalagayan. Hindi lamang nagpapakita ng suliranin ang panitikan, maaari rin itong magbigay ng inspirasyon para sa pagbabago. At isang sandata para sa katarungang panlipunan. Maaaring maging kasangkapan ang panitikan upang ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi sa lipunan, at marami ang mga panitikan na kung saan ito ay nagiging inspirasyon ito sa mga tao upang lumaban sa mga karapatan nila or upang ipaglaban nila ang kanilang karapatan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga politikal na katangian ng mga akda, kung saan sila ay mapanlaban o revolusyonaryo.
May mga akdang isinulat upang labanan ang pang-aapi at ipakita ang katotohanan sa lipunan. Ang mga akdang pampanitikan ay maaaring may likas na mapanghimagsik o revolusyonaryong katangian dahil sa kanilang mga nilalaman na kume-question sa umiiral na sistema o nagpapahayag ng hinaing ng mga naaapi. Halimbawa nito yung famous na sulat ni Jose Rizal, yung El Filibusterismo, na kung saan ito ay isang mapanghimagsik o revolusyonaryo kasi ipinapakita ni Rizal ang galit ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Kastila sa pamamagitan ng karakter ni Simon na naghahangad siya ng revolusyon. At yung sulat din niya ay tinutuligsa din ng akda ang katiwalian ng mga prayle at gobyerno ng mga panahong yon. At sa pamamagitan ng kanyang sulat, ito ay naging inspirasyon sa mga katipunero upang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Next, nagiging tinig ng mga walang boses sa lipunan. Maraming panitikan ang nagsisilbing boses para sa mga mahihirap, sa mga kababaihan at iba pang naaapi. Ang panitikan ay maaaring maging boses ng mga naaapi sa lipunan, mga taong nasa laylayan na hindi naririnig sa tradisyonal na politika. Halimbawa nito yung nabanggit ko kanina, yung Dekade 70 ni Luwalhati Bautista, na kung saan nagiging tinig ito ng walang tinig kasi ipinapakita nito ang epekto ng batas militar sa isang pangkaraniwang pamilya, lalo na sa kababaihan at sa mga kabataan. Ipinapahayag nito ang pagkamulat ng isang ina na kung saan ito ay ginanap ni Amanda sa kabulukan ng diktadura at ang pangangailangan ng pagbabago. Next, nagsisilbing pantayo at saksi sa pang-aapi. Itinatampok ng panitikan ang mga pang-aabusong nagaganap sa lipunan upang magmulat ng kamalayan. Ang panitikan ay maaring magsilbing salamin ng lipunan upang ipakita ang pang-aapi, ang mga katiwalian at injustice. Halimbawa dito yung sulat ni Rogelio Sikat na na ang title ay ang sistema ni Professor Tuco, na kung saan inilarawan niya ang kritikal na sistemang pang-edukasyon na nagpapalaganap ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ipinapakita ang guro bilang isang mapagsamantala at hindi bilang huwaran ng edukasyon. May kakayahang magpalaya at magpabago sa lipunan. Ang panitikan ay hindi lang para sa aliw. Mostly sa mga panitikan, ito ay may kakayahang magdala ng tunay na pagbabago sa lipunan. Iyon lamang po at itutuloy ng aking kagrupo. Maraming salamat.